Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito nga, speaking of Bulacan, abay congratulations po muna kay Mayor Maritz dahil dun ho sa parangal ho niya na nakatanggap po bilang Most Outstanding Mayor at 2020 ng Pilipinas na iginawad ng Super Brand Marketing International Incorporation. Ito ating kausapin nga. Nasa linya ng ating komunikasyon si Mayor Maritz Ochoa Montejo. Mayor Montejo ng Pulilan, Bulacan. Mayor, si Karex Kayanong sa DCME. Oo, magandang hapon po, Karex. Sana nasa mabuting kamay kayo ngayong oras ito. Apo, at kamusta ho ang Pulilan, Bulacan? Kung mag-recovery effort pa pagkatapos ng magkasunod doon na malakas na bagyo, Mayor? Siyempre, hindi pa naman po nakaka-recover. But little by little, talaga po kahit paano, kami ay gumagawa ng paraan upang makatulong kami, lalo na sa mga magsasaka natin. At update po tayo sa COVID-19 case sa Pulilan, Bulacan, Mayor. So far po kahapon, 266 po yung aming total cases. 24 na po yung aming active. So yung the rest, 200, baka magkamali ako, 247 yata 247, 242, recovered na. At meron po tayong 5 namatay. At kung di ako nagkakamali, Mayor, nasa 80% ba yung danyos ng mga magsasaka sa area ng Pulilan, Mayor? Opo, yan po yung assessment ng aming agriculturist. Ang sabi niya sa akin, nasa 80% daw po ang damage sa mga magsasaka. At ang tanong ho ng taga-Pulilan, kasya po ba yung pondo para bigyan ho ng ayuda ang inyong kababayan? Lahat po ng aming pwedeng i-realign para sa magsasaka ay amin na pong ginagawa, pinaprocess na. Kaya kami po ay makakapagbigay ng sa lalong madaling panahon ng parang hindi ko lang malaman kung saan namin nakuha ng quick response kasi maraming kami inano. Ay bibigyan namin yung mga 2,000 farmers ng 3,000 piso bawat isa. At yung mga naapektuhan po ng African Swine Flu o yung ASP sa malilito ng mga hog raiser, ano na po yung tulong na naibigay ho ng LGU ng Pulilan, Mayor? Nung nagbigayan po ang Region 3, meron po silang inuna na 350. Tapos sa lahati po, 329 hindi nabigyan ng region. So ang ginawa namin, kami naman ang nagbigay doon sa natitirang 329. So, tapos po ngayon sa isang linggo siguro, after gawin namin yung realignment sa pamamagitan ng resolution, mabibigyan na rin po namin yung kalahati, 350 naman na hindi namin nabigyan. So, on the part of LGU, makakabuo kami nung 679 hog raisers natin. So,
nga sa pakinayam ko kay Secretary Martin Andanar, hinihingi ko ang aming daing. Yun namang kalahating AFF na pinangako dahil po hinahanap po sa amin ng mga magbababoy. Kaya wala naman po sa amin. Mayor, mas mahigpit po ang pagpapatupad ho ng minimum health protocol kahit na mas maluwag ho ang community quarantine. Mas pinahigpit niyo rin ho ba yung sinasabi mga parusa kaugnay ho sa mga lalabag dito, Mayor? Actually, ang hinuhuli namin yung mga hindi po nag-mamaskara, nabigyan yung ganon. Basta yung nag-gathering na marami, yung nagsusugal, yung nagiinuman, kasi may liquor ban kami, but soon it will be lifted na ngayon December 1 in consideration of the Christmas season po. So yun ang aming pinag-ihigpit at nagmamalagay ko po na napakasipag ng aking local IATF group. Kaya maya po, pagka kanila na-recover, meron kami parang graduation para sa kanila na wini-welcome naman ng mga kapitbahay. Yan po yung aming mga bagong na inilistan ng IATF group na local. At wini-welcome nga po sa paglabas ng mga naka-recover. Pinapalakpakan nila at welcome back to the community para naman siyempre, pagka ikaw i-declare ang positive, parang natibili yung mga kapitbahay, di ba? Pero actually, hindi naman siya ganun, hindi natatakot lang sila, di ba? Pero pag ikaw yung biktima, ang pakiramdam mo na o-ostracize ka. So, it works both ways na parang negative. Kaya, ang naisip namin, let us welcome them back to the community dahil declared COVID-free na sila ng aming Municipal Health Officer at saka ng IATF. At Mayor, unti-unti na po bang nakakabangon ang pagninegosyo sa Pulilan, Bulacan? Dulot ho ng pandemya? Siyempre, it is the same everywhere, no? So, nag-iingat pa rin kami. Meron pa rin kaming mga protocol sa pag-monitor. Pero medyo maluwag na rin po. Kaya ang sinasabi nga natin, parati dapat nakamaskara like sa mga supermarket, sa palengke, yung in and out natin sa palengke, hindi pwede magkasalubong. Meron kami the hand washing area sa palengke, yung iba kukuha ng temperature, ganun din sa mga ang tawag dito, business establishment, restaurant, Shumart, gano'n. At naibigyan niyo na po ba yung mga Christmas bonus ng ating mga government employees sa Pulilan, Mayor? Oo, naibigay na. Kasi yun naman yung naka-budget Naka-budget at nakakatuwa naman at dahil sa pagbabantay ng inyong lingkod sa kaban ng bayan, nabibigyan natin lahat ng mga empleyado natin. Sa katunayan, nabigyan pa nga namin sila ng performance-based bonus dahil dun sa pagiging awarded namin ng Seal of Good Local Governance na SPLG ng DILG. So, we are entitled to it. So, binigyan naman po namin sila at yung mga JO din po ay bibigyan din po ng pamasko. At yun naman po, taon-taon binibigay natin. So, hindi rin po mawawala. At ma'am, kanina bago namin kayo tawagan, sabi ko dun sa aking IT, baka magkamali ka, picture ni Madam Laila de Lima malagay mo dyan, ha? Mabuti takalaya na pala. Mayor, mensahe po sa publiko. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aming mga kababayan sa bayan ng Pulilan. Patuloy po tayong mag-iingat kahit na po medyo lumuwag na yung ating mga protocols. Andito pa rin po ang COVID, pero nagaganap po akong ibalita na siguro like anywhere else, medyo bumababa na at nag-i-improve na po yung COVID situation natin hindi lang sa Pulilan, kundi sa buong bansa. Hindi lamang po at kasama ng pag-iingat
nakikinig sa radyo nang mapanood ho namin si Governor Alvarez sa inyong YouTube channel. Yung iba ho kasi hindi ho nakakapakinig ho sa oras ng programa natin. Yung iba naman ho bumabase ho dun sa YouTube channel kasi kahit na anong oras pwede mo ho siyang panoodin. Tapos nababasa ho yung ating column at nakalagay dun kung anong oras itong programa ho natin. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.